The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Some Sadducees, those who deny that there is a resurrection, came forward and put this question to Jesus, saying, "Teacher, Moses wrote for us, if someone's brother dies, leaving a wife but no child, his brother must take his wife and raise up descendants for his brother. Now there were 7 brothers. The first married a woman but died childless. Then the second and the third married her, and likewise all the 7 died childless. Finally, the woman also died. Now at the resurrection, whose wife will that woman be? For all 7 had been married to her." Jesus said to them, "The children of this age marry and remarry, but those who are deemed worthy to attain to the coming age and to the resurrection of the dead, neither marry nor are given in marriage. They can no longer die, for they are like angels, and they are the children of God, because they are the ones who will rise. That the dead will rise, even Moses made known in the passage about the bush, when he cried, 'Lord, and the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, and he is not the God of the dead, but of the living. For to him all are alive.' Some of the scribes said in reply, 'Teacher, you have answered well.' And they no longer dared to ask him anything." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Bukas po ay Cristo Rey. At next week, December 1, Advent. Bukas po magsasara ang kalendaryo ng simbahan. Ngunit ang Advent, tuloy-tuloy pa rin yung mensahe tungkol dito sa paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Kaya kung nagsisimba kayo araw-araw nitong week na to, saka next week, baka matakot kayo kasi puro dilubyo, puro mga last end sa maririnig natin, no? Hindi po tayo tinatakot ng Diyos. Pinapaalala lang na sa ating lahat that we are in a journey na habang nandito tayo sa mundo. Hindi katulad ng mga Sadducees na hindi naniniwala sa resurrection kasi hindi pa namamatay si Kristo. Pero nung nabuhay na muli si Kristo, yan, siguro naniniwala sila later, no? Kaya yun ang bagay na yun. Huwag niyo kalilimutan na hindi lamang tayo dito sa lupa. Yung pangaral at pangako ng Panginoon that there is eternal life, meron pa siyang buhay, na tunay na buhay na ialay sa atin. Wala naman tayo nagmamadali, di ba? Sinong gustong madaling pumunta ron? Ngunit, napakalaga itong, at least itong 3 linggong ito. Bakit mahalaga? Kasi nga, natapos natin yung 1 taon, parang walang nangyari. Ulitin na naman natin yung liturgy natin. Parang pare-pareho. Totoo nga, pare-pareho. Ang tanong, kayo, may nagawa ba kayo? Kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa other life or eternal life, kahit na yung promise of paradise, hindi po tayo tinatakot ng Diyos. Pinapalala sa ating araw-araw, baka medyo kulang pa yung ginagawa natin sa ating sarili, sa ating kapwa, at sa Diyos. Totoo yun. Baka akala nila na marami tayong paraan na umiwas. Ngunit kadalasan yung pag-iwas natin sa mga obligasyones natin bilang tao, huwag natin kakalimutan yun, tayo po'y tao, no? Special tayo sa mata ng Diyos na maraming hinihiling sa atin ng Diyos na gawin. Hindi mahirap, no?
naghihirapan tayong sumunod sa gusto ng Diyos, gawin yung misyon natin, sapagkat kadalasan, ang nangyayari, naiinggit tayo sa iba. Lagi ganun. Sabi niya, mas mabuti pa siya. Ay, makasalanan yan. Judgmental time. Hindi po, walang nangyayari sa tayo. Parang umiiwas din tayo. Tingnan mo muna yung sarili kung may nagawa ka ba. Sasabihin mo, ay, kalukuhan yan. Bahala ka. No? Hindi ka tinatakot kung ang isip hanggang 6 feet below the ground, o baka tutuhanin yun ng Diyos hanggang diyan ka na lang. No? Pero hindi. No? Yung paniniwala natin na may buhay na walang hanggan, si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng halimbawa. Hindi po mahirap kapag ginawa lang natin ang gusto niya. At napakasimple ang gusto ng Diyos. Mahalin natin ang Diyos, tulad ng pagmamahal natin sa ating kapwa, tulad ng pagmamahal rin natin sa ating sarili. Napakasimple, no? So, bahala na kayo maghanap ng mga occasion, yung mga panahon na darating sa inyo na at least, no? Maalaala nyo na meron pa tayong ginagawang mabuti, no? Hindi yung nakakasama. Kasi kapag ang buhay natin, kagaya ngayon, puro lang trabaho, puro lang problema. Ay, naku po. Hindi maayos yung buhay natin, no? Kaya nga, lagi yung paghahanda, hindi man tayo tinatakot na maghanda ka, baka mamatay ka na. Who knows? Meron nga dyan. Kagabi, gising pa. Hindi na nagising ng umaga. Hindi man natin alam kung nagdasal ba siya. So, actually yung kamatayan po, hindi kinakatakutan yan. Hindi naman natin ginugusto. No? Sino ba naman gusto mamatay? Kung taas yung kamay, sigurado walang matataas ng kamay. Sapagkat alam natin na bawat gising natin sa umaga, meron tayong misyon. At ang misyon na yun ay yung, sabi nga, gusto ng Diyos, gumawa ka ng mabuti. Yun, napaka-simpleng bagay. Hahanap-hanapin natin yun. No? Hindi na kailangang bayaran. No? Sapagkat yung kabayaran sa mga ginagawa natin, nasa Diyos na yun. Hindi ko tayo gumagawa ng mabuti, umiiwas sa masama, sapagkat merong reward. Mali po yun na attitude. Tayo yung mga tao. At kapag ikaw at tao, hindi ka aso, ay yung naturalesa mo ay magtulungan, magmahalan, makatao, makabayan. Ganon. Kalimitan yung nakakaligtan ng mga tao, no? Na siya ay isang tao. Very special na nilalang ng Diyos. Sabihin nila, mabuti pa yung aso, may loyalty. Totoo siguro, pero wag po, no? Mas mahusay pa po tayo sa aso, no? Huwag niyong tingnan ang aso na mas mahusay pa kaysa sa inyo pagdating sa kakayahan. So, anyway, yun ang mangyayari itong 3 linggo po, no? Bago dumating Kapaskuhan. Sa pagkaka-advent at paghahanda sa pangalawang pagdating ng Panginoon, ngunit ito lang nakakaalam. And yet, kapag lagi tayong ready at alam natin na yung buhay natin ay kaaya sa Diyos, sa mata ng Diyos, okay na yun. Marami ng, sabi nga, yun ang bagay na kadalasan, sasabihin natin na baka doon natin suriin ng mabuti na baka tayo ay nagkukulang. No? Actually po, hindi naman tayo gagawa ng imposible. Yung posible lang, yung makakayanan natin. Hindi tayo hinga ng gawin mo to na hindi mo kaya. At hindi mo naman pipilitin yung sarili mo. And yet, hindi mo iiwasan. Yun ang mahalaga. No? Alam mo naman, for example, ngayon ng mga araw na ito, nag-iisip ng maraming tao ko yung mga Christmas party. Lalo yung mga bata. Okay lang sa mga bata. Napakasimple ng kanilang interpretation tungkol sa Christmas. Ngunit tayo, iba. Habang tayong tumatagal sa mundo, yun, lagi po nating ang mahalaga, suriin nating mabuti ang ating sarili, hindi lamang po yan pag-iwas sa masama at gumawa ng masama, kundi sa halip, baka marami tayong nakakaligtaan na gawin na mabuti. Kung hindi sa sarili nyo, sa ating kapwa,
at sa paggawa ngayon ay para na din natin ginagawa sa Diyos. Kasi paano, hindi naman kailangan ng Diyos tayo. No? Ang magagawa lang natin, pasalamat. No? O, hindi natin maibabalik sa Diyos kabutihan niya sa atin, kundi maibabalik natin ang kamamabay. Ibabalik natin ang kabutihan ng Diyos sa atin, sa ating mga kapwa at sa ating mga sarili.